No, 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 no! Huwag mo nang patagalin! Kung may papanoorin ka sa sinihan, eto na yun. Wala ka ng ibang kailangan panoorin. Delikado na sa SOCMED ngayon kasi puro analysis na yung mga tao. Iwasan mo lahat ng spoiler. Get out! Chat mo na yung group chat nyo. Mag-invite na kayo ng mga kaibigan nyo. Samahan nyo na yung jowa nyo, yung ex nyo, kahit sino. Dumiretso na kayo sa sine ngayon as in now na. Sipin mo saan ka pa nakakita. Punong-puno yung sinihan, lahat kayo tensyonado. Maririnig mo yung mga sigaw ng mga tao, yung tawa nila, yung reactions nila. Kaya promise, wag mo nang antayin to sa streaming, wag mo tong panoorin sa cellphone mo, wag mo panoorin sa laptop. Ibang klase talaga yung atmosphere na nadadala ng sinihan para sa movie na to. Ang ganda ng pacing ng movie, puro kabaliwan, sobrang original. Yung vibe, sobrang creepy, lalo na sa music. Yung sa visuals naman, napakaganda ng execution. Maraming scenes na madadilim and makikreep out ka talaga kung paano nila na-execute yun. Pero wala talaga ako masasabi sa acting. Napakagaling ni Indy Navarrete. Breakthrough performance talaga, as in matatakot ka sa kanya and deserve niya talaga ng award. Pero syempre, wag natin kakalimutan si Michael Johnston who played Bear. Yung portrayal niya ng low confidence, na insecure na character, napaka-convincing din talaga. Kaya kung wala siya, tingin ko hindi rin mag-work ng maayos yung film. Yung nakakatuwa kasi sa movie na to is minsan makaka-relate ka sa mga eksena niya eh. Siguro may mga part dito na masasabi mo parang documentary to, parang nakita ko na to in real life ah. Naku, lalo na kung part ka ng isang toxic na relationship. Congrats kung nakalabas ka na dyan. Ang galing ng pagkasulat niya, ang galing ng the execution. Isang genius si director Curly Barker talaga. Saka coming from a medyo comedy background yung director, dahil gumagawa siya ng shorts sa YouTube, hindi lang siya nakakatakot, nakakatawa din siya at certain points eh. Kumbaga, meron siyang social commentary na nahihit niya talaga yung psychology ng tao. Tapos ang saya mag-discuss about it after, kung bakit umabot pa sa ganun yung kwento, yung morality of it all, at sino talaga yung biktima. Yun yung mga tanong na mga pinag-uusapan ng mga tao. Kaya marami ka talaga makukuhang insight, pati lesson and reflection. Sobrang nagustuhan ko tong movie na to. 2 beses ko na napanood, papanoorin ko pa ulit. At kung hindi pa rin kayo convinced, gagamitan ko na kayo ng One Wish Willow. I wish manood na kayo ng Obsession.